Makalipas ang mahigit 1 taon na pagpasok ni Pia sa loob ng rehab, muli niyang natagpuan ang kanyang sarili. Hindi naman mahirap, kaya lang malungkot. Kasi nga, kapag bago ka pa lang, wala ka pang 1 buwan, bago ka dalawin ng family mo, it takes 2 months before na madalaw ka nila. Unang sa lahat, natutuloy na akong ng magdasal, mapalapit sa Panginoon. Dito sa munting tindahan na kanyang itinayo, unti-unti raw niya muling bubuin ang kanyang mga pangarap. Dito raw muna kasi sila pansamantalang kumukuha ng kanilang mga panggastos sa pang-araw-araw. Mas masarap ang maging simpleng tao eh, hindi ka kilala kasi ganito nakilala ka. Mas gusto ko ba simple lang ako kasi nakikilala ako. Kasi simple lang naman ang buhay ko, gusto ko simple lang eh. Basta yung gusto kong gawin. Sa mga gagawin ko dapat hindi ko na ituloy dahil nga sa nangyari sa akin. Ang laking epekto sa buhay ko to. Pero ganun pa man, kahit na nagkamali ako sa sarili ko, I mean, wala akong inagibiyadong tao, wala akong istorbo, kundi sarili ko lang. Dahil sa kanyang maagang pagpasok sa showbiz at kagustuhan niyang makatulong sa kanyang pamilya, hindi na rin nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng asawa at anak si Pia. Sa halip, ginugugol na lamang daw niya ang kanyang atensyon sa pag-aalaga ng kanyang pamangkin na si Lois na merong cerebral palsy. Siya raw muna ang pansamantalang tumatayong magulang nito habang ang mga magulang niya ay nasa ibang bansa para magtrabaho. Wala na ako ibang reklamo ko, hindi lang ang downfall ko sa buhay ko. Yun nangyari sa akin ito. Siguro kung ako ay nag-aartista ngayon, hindi ko siguro raranasan yung ganyan. Baka I have my own family, I have my anak siguro. Wala, nasira lahat ng ano ko eh. Pati pag-asawa ko, nakalimutan ko na eh. 2 beses sa isang linggo ay personal din niyang ini-injection na ng mga vitamin ang kanilang mga alagang biik. Gusto niya raw kasing makasigurado na malulusog ang mga ito kapag dumating ang araw na maaari na itong maibenta at malaki raw ang maitutulong nito para sa kanila. Ang hirap. Napakalungkot. Pero I'm still kicking and alive. Lumalaban pa rin. Kahit na nandiyan yung lungkot, siyempre. Kumupas man daw ang kanyang ningning sa showbiz, natutuwa pa rin naman daw siya na kahit papano ay may nakakaalala pa rin sa kanya na masasabi niyang naging mga tagahanga niya noon. Huwag sana magbago yung pagkatao ko, pag-ugali ko na kaya kong hirap. Kaya kong kahit na nandito na ako as a Pia Moran na talagang dating tugatog sa tagumpay na marami na pera, ganyan-ganyan. Pag nawala ng pera, kailangan matanggap ko kung ako'y mag-ikot. Kaya inanda ko na. Hindi ko man inisip na mangyari, magkaganito ako. Kung umuwala man ako, kailangan I have to accept it, tanggapin ko. Kalimutan mo, Ngunit sa kabila man daw ng mga nagawa niyang kamalian, maswerte raw siyang hindi siya tinalikuran ng kanyang mga mahal sa buhay. Sabi niya, hindi na, may hirap doon. Naku, sabi niya, hindi na maulit yan, ganyan-ganyan. Ay talaga, tama. Mahirap yan. Makukulong ka bigla na ganyan eh. Lumipas man daw ang maraming taon, hindi na raw maaalis ang marka na iniwan ng mapait na nakaraan ni Pia. Subalit sa kanyang pagbabagong buhay, hinihiling niya ang muling pagtanggap sa kanya ng industriyang kanyang nakalakihan at muli siyang makasabay sa bagong sayaw ng kanyang buhay. Kung hindi natin alam ang buhay natin, ang gusto ko lang ngayon, habang nandito ako at nakalabas uli ako dito sa rehab, sana magkaroon ako ng work, magkaroon ako ng trabaho. Kasi gusto ko lang matulungan ng mami ko. Wish ko Ilang taon din siyang nagtago at namahinga sa showbiz. Pero ano kaya ang naghihintay na sorpresa sa pagbabalik telebisyon ni Miss Pia Moran?